Mayong udto mga kapaglaom, amo mga pagabi kaninyo dinhi sa programa magatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hinuusang pwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini niyong ubos nga igsoon, Riniel Capon. Karong Agosto 23, 2025, among ihatudya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdalawg dako paglaom uban ng puwersa sa katawhan sa Dios. Kini yung kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ila siyang gahom sa atong kinabuhi. Kini yung kapaglaom, Miguel Ayasha Dumankas. Og uban kita sa pagsaksi sa atong kalapusan niini nga semana dinhi sa Mizpa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdalaw ning paglaom. Media workshop training sa Japan nagmalampuson. Quiet Hour Ministries naglunsad og evangelistic campaign, community outreach ug church planting sa Southern Mindanao. Og Living Adventist Youth of the Society Sports Fest, espiritual nga tambal sa digital nga distraksyon. Kini ug uban pa ang mga balita atong ngatangan dinilang sa Mizpa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mizpa Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga nagdala og paglaom. Nagkatigom ang mga partisipante sa Japan alang sa media workshop training. Diin kini nagmalampuson. Ang mga kalihukan nagtudlo og bag-ong kaalam ug praktikal nga pamaagi sa media ministry nga naghatag inspirasyon sa mga membro sa pagpadayon sa pag-alagad bisan pa sa laing kultura. Atong saksihan ang mahong kalihukan kauban si kapaglaom Sweet de los Reyes. Usa ka media workshop training sa Hope Channel South Philippines ang gipahigayon sa Tokay Christian Center Seventh-day Adventist Church ni atong Agosto 15, 2025. Ulang 50 ka mga partisipante sa nagkalailaing iglesia sakop sa Seventh-day Adventist Filipino Association in Japan ang niapil sa maong pagbansay. Dako kay akong pagpasalamat nga nakaniya ang Hope Channel diri sa Japan tungod kay dako kayo ang among natun-an nga takahimo ta og workshop ministry diri sa Japan. First time ever nga diin nakita nako nga ang pagpasunod sa mga sa buhaton kung unsa gyud siya nga serious gyud siya, then dako kay akong pagpasalamat nga sa feeling nga nakabalumi sa tinuod nga kung unsay buhaton nga diin sa ang mga church amo kaning ma-apply. Ang highlight gyud nga akong natun-an dito sa atong workshop is ang about sa hosting. Actually, dili gyud ay lalim ang hosting. Abi ko before nga sige ra kog tan-aw sa Hope Channel, sayon ra kayo, pero at the end nga sa time nga nag-workshop na dili gyud ay siya lalim. Pero dito nako nakita nga diri day nga side ang camera dili ka dilipod ka nga side, so naapod gyud ka nga mga way og unsaon gyud og dako gyud kay nagtabang sa amo ang pagpangalagad og pagbuhat og preach sa gospel dito sa ato as sa Gifu Church. Usa ka dakong handom alang kanamo nga kabahin sa association, Filipino Association dinhi sa Japan nga makahimo og media training. Tungod kay mao ni siya ang kulang sa amo dinhi. Daghan kita mga activities nga ginahimo sa usa ka tuig, tay upat ka mga fellowship nga ginahimo apan dili nato mapahibalo sa mga kaigsuonan tungod kay wala kita na involved sa social media. Pankaron amo nga gitinguha nga makaanhi ang Hope Channel, particularly dinhigud sa association nga aron nga mabansay ang atong mga kabatan-unan, ang atong mga kaigsuonan tungod kay kami nagatuo nga dapat daghan nga mga kaigsuonan nato dinhi sa Japan nga nagapangita or wala pa sila makahibalo nga naday mga kaigsuonan usab nato dinhi nga nagalihok nga aron pod sila ma-involve ug ma-appeal sila sa pagsangyaw sa mga balita nga gisangon sa Ginoo sa matag sa kanato nga
makatabang po sila sa pagtapos sa buhat sa Ginoo. So pinaagi nining media training, mapahibalo ang matag usa nga naday nahitabo dinhi sa tong sa association ug pinaagi usab dinhi ma-enhance ang atong mga kabatan-unan sa ilang mga talento nga gipiyal sa Ginoo sa matag usa. Tungod ni ini nga training, daghag mga partisipante ang nakakaton og bag-ong kahibalo nga magamit nila sa pagpalambo sa media ministry nga mahimong pamaagi sa pagsangyaw sa maayong balita. Kini si Sweet De Los Reyes alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Sweet. Dugang nga pagpadasig sa kabatan-unan, gipahigayon ang Living Adventist Youth of the Society Sports Fest sa Western Mindanao Conference. Kini nagsilbing espiritual nga tambal batok sa digital distraction og nagdasig sa lig-on nga panag-uban. Si kapaglaom Cassandra Sumatra magahatag sa maong report. Sa panahon nga ang social media ug online games naglangkob sa kasagarang oras sa kabatan-unan, usa ka paningkamot ang gihimo aron mabali ng ilang atensyon ngadto sa espiritual ug aktibong kalihukan. Matag 2 ka bulan ang mga kabatan-unan nagtigom alang sa Living Adventist Youth of the Society Fellowship ug Sport Fest. Lakip na sa mga distrito mao ang Calamba 1, Calamba 2, Osmeña West, Osmeña East, Mutya, Polanco Pinyan, Rizal, Dipolog Suburb, Dipolog Central, Dapitan ug Katipunan Rojas, diin sila na nagtigom sa pag-ampo, pagtuon sa Biblia, outreach ug sports festival. Gawas sa kalipay, ang tumong niini mao ang pagpalayo sa sobra nga exposure sa social media ug mga online distraction ug sa paglig-on sa koneksyon sa Ginoo ug isig ka tawo. Para nako, usa sa makapadasig sa mga kabatan-unan is kaning fellowship tungod kay magakatigom kami spiritually and as well as kaning sports games amo ang makita ang true sportsmanship nga diin nagkahiusa kami, nagkalipay kami nga mas which is kani siya nga paagi mas makapadasig pagyud sa amo pag-ayo sa pagduso sa bulhaton sa Ginoo. Ang regular nga kalihukan nagpahinumdum sa kabatan-unan nga aduna sila'y kapilian. Pinaagi sa lace ilang nakita nga posible nga mabuhi nga aktibo ug matinud-anon sa pagtuo imbes mawadan og oras sa walay pulos nga kalibutanong kalingawan. Ang espiritual nga aktibidad nakahatag og bagong disiplina, panagiusa ug direksyon sa ilang kinabuhi. Ang lace is an event na usa ka maayo nga pamagi na diin ang mga kabatan-unan bahilayo sa mga bad influence, especially in digital era, no? So pinaagi ng event ato nga makita nga ma-enhance ang mga kabatan-unan pinagi sa physical fitness o pagking fellowship sa mga fellow believers o matutulad sila sa maayo nga pagking-halubilo na diin ang maayo nga pabatasan ng gawi na instead makuha nila sa digital influence mahilayo sila o mapulihan kini sa maayo nga pamagi at tungod ini nga place activity of fellowship. Ang matagduha ka bulan nga panagtigom usa ka paagi aron ibalik ang kabatan-unan sa Ginoo. Sa fellowship ug sports, ilang nakita nga ang kinabuhi nga Kristohanon mahimong malipayong pilion matag adlaw. Gikan dinhi sa Mutya, Zamboanga del Norte, kini si Cassandra Sumatra alang sa MISPA Live News and Commentary. Dalaygo ng Diyos sa inyong kadasig ug dahang salamat sa report kapaglaom Cassandra. Sa pagpadayon mga higala sa General Santos City, naglunsad ang Quiet Hour Ministries og evangelistic campaign, community outreach ug church planting sa kaumhan na sakop sa Southern Mindanao aron pagpalapad sa buhat ug pagdala sa mensahe sa paglaom. Ang makapadasig nga balita ay gahatag ni Kapaglaom Laika at Yenza. Kapaglaom Laika.
Sa bag-o nga tinalan, ang Quiet Hour Ministries nagpanguna sang usa ka evangelistic effort, community outreach ug church planting sa teritoryo mismo sa Southern Mindanao. Diri ginpakigbahin nila ang maayo nga balita sang kaluwasan, ginbuligan ang mga komunidad pinaagi sa mga praktikal nga serbisyo kag gintukod ang mga bag-o nga iglesia agud mas badamo pa nga katawhan makabati kag makadawat sang mensahe sang paglaom. Ang ini nga panikasog isa ka matuod nga ehemplo kung paano ang bulahaton sang Dios nagapadayon sa tanan nga bahin sang kalibutan pinaagi sa isa ka misyon nga nagatuhoy sa pag-alagad kag pagpalapit sa tagsa ka pamuluyo sa iya. The Quiet Hour Ministry began in 1937, 88 years ago, with the purpose of sharing Jesus and making sure that people have a close communion with Jesus Christ. It's a privilege for us to have been in the Philippines, and we hope that we can continue to partner together to share the love of Jesus with everyone. Gikan diri sa teritoryo sang Southern Mindanao, kini si Laika Atienza nag-report alang sa Mispa Live News and Commentary. Dagang salamat kapag laom, Laika. Gikan sa Western Mindanao mga higala magtutudlo sa Iglesia Adventista wala magpaulahi sa plant-based challenge atol sa Nutrition Month. Ang kalihukan nagdasig sa himsog nga pagpili sa pagkaon o nagpakita sa ehemplo sa maayong panglawas. Si kapaglaom Ricky Harlega magapahat sa mga report. Dili lang ang mga ginikanan o mga estudyante ang mitambong sa plant-based cooking challenge atol sa Nutrition Month celebration sa Clarin Adventist School Incorporated. Apil usab ang mga magtutudlo nga aktibong mipakita sa ilang kahanas o suporta sa maong inisyatibo. Gipahigayon sa bulan sa Hulyo ang plant-based cooking challenge nga kabahin sa bulan sa nutrisyon. Apan dili lang ang mga ginikanan o estudyante ang nakigkompetensya, mga magtutudlo gikan sa lain nga level sa eskwelahan wa magpaulahi sa kalihukan. Sa kapaagi sa pagpanguna sa ehemplo o pagpahinumdom nga ang malungtarong kahimsog usa ka responsibilidad sa tanan. Isip usa ka magtutudlo nini nga tulungan daghan kay pamaagi nga din amo matabangan amo mga kabataan sa pagkaon sa healthy nga pagkaon pinagi nini nga mga programa ma-involve sila dili man kami ang nagprepare silang pagkaon sila ilang panimalay pero ila kining makatunan sa ilang inadlaw nga mga aktibidades o pagkaon nga makakaon sila og mga healthy nga pagkaon. Ang ilang mga putahe nga 100% plant-based nagsentro sa sustansya o presentasyon. Ilang gibida ang vegan cheese and veganese menu. Gipakita sa mga magtutudlo nga pwede mahimong malungtaron ang pagkaon nga lami og himsog. Ang mga estudyante nalipay nga makita ang ilang mga teacher nga parte sa kalihukan. Nadasig sa tanang kabataan nga sundon ang maayong talambagan. Nakita namo ang mga ginikanan nga happy gid kay sila ni participate ini nga healthy lifestyle nga dili malalim ang kalipay sa mga ginikanan gani involved ani nga nakatiyuan sa paghimo nga pagkaon nga healthy sa mga bata ug labi na sa mga ginikanan nga kabalo sila unsa pag-prepare sa mga pagkaon nga simple lang pero healthy alang sa maayong panglawas sa mga kabataan. Sa pagpakita sa ilang aktibong partisipasyon, ang mga magtutudlo sa Clarin Adventist School Incorporated nagpadayag og klaro nga mensahe. Ang pagtulunan bahin sa kahimsog mas epektibo kung makita sa buhat. Gikan dinhi sa Clarin Adventist School Incorporated kini si Ricky Harliga alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom, Ricky. Ug atong kumustahan may gala ang atong mga balayng tambalanan. Pagpahat sa infusion pump machines, gikalipay kako sa Hingog Sanitarium and Hospital. Ang Hingog Sanitarium and Hospital Incorporated nagpaabot ilang kinasing-kasing nga pasalamat ngadto sa Adventist Medical Center Iligan nga gipanguluhan ni Dr. Nestor Molieda nga gasa sa infusion pump machines. Ang ilang suporta nagpadayon sa pagpauswag sa pag-atiman sa pasyente og pagsiguro nga luwas, tukma og espesyente ang paghatod sa tambal sa mga nanginahanglan niini. Kini labaw pa sa usa ka makina tungod kay kini usa ka gasa sa paglaom og pagkaayo. Sa ilang pagtinabangay isip usa ka iglesia, atong napakita nga ang mga kanakan sa Ginoo nagkahiusa gayod alang sa pagluwas sa matag usa. To God be all the glory.
Sa pagbalik mga higala, Mountain View College nakadawat og daghang pasidungog gikan sa CHED Region 10 atol sa unang Northern Mindanao TES Congress sa Cagayan de Oro City. Og saon sa daw, unsa may pinakamayong buhaton alang sa atong mga talento nga gipiyal sa Dios nga ni kanato. Kini uban pa mga balita atong saksihan, human niining gamay nga pahinumdum. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Ako si Jubel Ramuran, nagapuyot diri sa Purok 23, Dalipuga, Iligan City. Muuna nga sa Sigig Tanaw, sa Hope Channel, sa SPUC, ang panalangin na nag-abot yun sa ako nga gihikap ako sa Ginoo ug nag full time na ako sa akong pag-alagad kay sa una bali wala raman, taken for granted raman ang akong pagka-SDA karon kay permi ko makadungog og mga padasig sa taga Hope Channel. Muna sa tanan mga problema naagyoy tubag ang Ginoo. Muna lipay ako sa pagsubay na ako sa Hope Channel na ang panalangin sa Ginoo nakapagaan sa ako nga lulan nga nabugat. Gaampo ako kanunay nga usahay kuambay ako nga maulaw ko sa Ginoo kay ingko Ginoo dili man gyud kamo tulon nako og 1,000 ing ana pa gyud ko kung unsay pamaagi Ginoo kay wala man gyud ko income ikaw na bahala
nakapa ko anjud sa kuha gani na open akong huna-huna nga di gyud day ta magpakawala sa pagsalig sa atong Ginoo. Na aday siya tao gamiton kay para lang masulbad ang atong problema. Naay usay tagaan ko sa akong silingan og pila ka hiwa nga isda, pila ka hiwa nga manok pagkasunod adlaw. Nya pagka kuan na pod, kung ako naay panalangin, i-share man pod nako sa ilaha. Mo una nga give an kuan na lang mag-sharing me dinhi mo nang malipay ko nga na ako'y silingan bisan parehami mga pobre pero napanalanginan gihapon muna gina-share pud nako sa ilaha ang unsay ako nadungog sa Hope Channel, unsay nabasa nako sa Biblia, unsay natun-an nako dito sa 40 Days Journey. Mo nang sa pagpamati nako sa Hope Channel permanente nako i-note gina nako ang tanan nga mga kuan kay i-replay man nako kay dili man nako ma-catch up. Ako i-replay na i-post wala sulat kay para nga makuha na dayon nako kay di ko ka memorya gud ana. Sa daghan na nako notes mo to ako natong balik-balikon og kuan. Mo nay nakuha nako sa Hope Channel sa pagsunod nako og ang isa pa daghan akong nailhan nga mga pastor. Sa una bali wala ra man sa kuha ang mga pastor pero karon palangga na ako sila kay ngano i-apil na ako sila sa akong prayer nga unta panalanginan sila protektahan sa Ginoo kaning pandemic nga unta dili sila maunsa bitaw nga ang Ginoo manalipod sa ila ug mudasig pag kani sa ila apil na ang mga newly baptized ginaampo ina nako kung ako mahilig kung daghan ang mahilig mag request paampo para sa ilaha ako naga-request man tuod ko pero gina-prayer pag nako gaampo gid ko para sa tanan sa ato atanan. Sa akong mga kahigalaan sa tibuok kalibutan sa Pilipinas o sa laing nasod hinaut-unta nga inyo pod suportaran ang atong programa sa Hope Channel aron makapadayon sa pagprogram kay dili lalim man pod karong panahon na bisan sa ginagmay lang nga halad hinaut-unta nga kita makatabang sa atong ministry aron pagsabag sa maayong balita sa tibuok kalibutan kay daghan pa ang wala makahibalo or nagalingog-lingog. Unta ato pod mapadayon ang atong programa. Ug sa kanunay ako nagaampo nga wala lay problema sa atong wifi connection. Magapadayon kay ako mag-uol gyud ko basta maputol na ang programa. Unta sa tabang sa mga amiga, mga friends sa Facebook, sa YouTube, unta makasuporta kita sa ginagmay lang mudaghan man na panalanginan sa Ginoo ug mubalik na sa ato dag kapila kapilo. Daghang salamat sa pahinumdum nga puno sa sugilanon sa paglaom. Dugang report mga higala gikan sa Western Mindanao. Mga ginikanan gitudluan sa sustansyadong pagluto alang sa mga kabataan. Ang mga aktibidad nagtinguha sa pagpalambo sa kahimsog o nutrisyon pinaagi sa praktikal nga leksyon sa lutuanan. Alang sa detalya niya si Kapaglaom Leia Jane Lianda. Kapaglaom Leia. Sa pagsaulog sa Nutrition Month karong Hulyo, ang Clarine Adventist School Incorporated mipasiugda og lifestyle prescription kitchen. Usa ka cooking class alang sa mga ginikanan nga nagtumong sa pagpalambo sa nutrisyon sa kabataan. Ang programa nagtudlo sa mga ginikanan og praktikal ug masustansyang pamaagi sa pagluto, pinaagi sa mga sangkap sama sa gulay nga kasagarang likayan sa kabataan. Gipakita ang mga kombinasyong makapaengganyo sa mga bata sama sa vegetable sandwiches o creative plating. Ang tumong mahimong ganahan og gulay ang mga kabataan pinaagi sa pagkaon nga lami tan-awon ug lami kaunon. Nakita nato nga sa tong panimalay even sa tong school natay akong hagit sa tong mga pupils and it all started at home. Although makaingon ta nga gisugdan na sa balay pero kulang tag reinforcement nganong natin problema sa itong mga bata when it comes sa balon or especially mukaunta sa gawas or even at home or kung asa ta karon sa tuang eskwelahan, usually they bring with them the food nga yung panato dili kayo ideal. Can we make a community or society nga healthy? A healthy school, a healthy home, a healthy school, a healthy community. So man atong target, that's why we'd like to empower the school.
of course with the participation sa atong mga parents basically because they are the first teacher, and we'd like to reinforce it pinagi sa pagkuan pod sa ato ang mga teachers, pag-empower pod sa ilaha para ang manorish ang ato ang mga kabatan-onan because they will become our future leaders. A healthy community starts from a healthy person you are. So, man na siya nga encourage sa atong mga family. Ang pinaka-challenge ani unsaon nato sila pag-reinforce, and that's why we're here this time is willing to help them being reinforced sa nga program. I hope and looking forward nga natin mga succeeding events nga pagahimoon in the light sa ato ang kaninga programa. Malipayon ang mga ginikanan sa ilang mga natun-an nga teknik nga mahimong makatabang sa ilang panimalay. Ang kalihukan ni tutok sa sustainable o creative food preparation nga makatabang sa pagkaon o gulay bisan sa picky eaters. Ang programang sama niini nagpalig-on sa papel sa ginikanan isip unang nutritionist sa ilang panimalay. Sa buwan sa July, nag-celebrate ang school sa Nutrition Month. So, amo kining gihimo tungod kay kini nga activity makahimo sa parents o mga estudyante nga magka-bonding sila. Kay sila sa ilang grupo magluto sila, tudluan sila sa pagluto sa mga pagkaon nga nutritious nga makaayo sa lawas. Kay kita nakabalo nga ang atong lawas mao ang templo sa Ginoo. So unsa gani gibutang sa atong lawas, atong pilion tungod kay kini gibuhat sa Ginoo para sa ato. Sa panahon nga ang fast food ug junk food dali ra ma-access, ang mga inisyatibo sama sa kini nagdasig sa husto nga pagpili sa pagkaon alang sa mas himsog nga kinabuhi. Gikan dinhi sa Clarine Adventist School Incorporated, Clarine, Misamis Occidental, kini si Leia Lianda alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daang salamat ka pala Leia sa makapadasig ug sustansyado nga balita. Og sa kasamtangan mga higala atong kumustahon ang gipahigayon nga Master Guide Survival Camporee sa Bayanga, Cagayan de Oro City. Atong makahinabi karon na si Kapaglaom Yasi Foy Padua alang sa usa ka live nga report. Kapaglaom Yasi Foy. Kami hakong nagkuha na siya. Yes, Kapaglaom Yasi, kamusta man dira? On air na. Analiza, niya ako karon sa Bayanga, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, kundiin gipahigayon ng NCMC Master Guide Survival Camporee 2025. Gisugdan ang Camporee ni adtong Agosto 22, 2025 ug magapadayon hangtod Agosto 25, 2025. Ang maong kalihukan gipahigayon dinhi mismo sa Bayanga, Sentro, Cagayan de Oro City nga gipili isip usa ka campsite alang sa maong panagtikok. Ipasiugdahan kini sa AYM Red Stallion Master Guide Club ubos sa pangulo ni Pastor Ray Aleliano, Direktor sa Master Guide Department. Gisalmot kini sa mga Master Guide gikan sa Cluster 1 hangtod sa Cluster 5 nga nagpakita sa ilang kadasig og dedikasyon sa buhat. Og analisa sa akong tapad, aniya si Pastor Ray Aleliano, ang maong direktor sa AYM Red Stallion Master Guide Club sa NCMC. So, mayong uto, Pastor. Mayong hapon usab. So, Pastor, pinaagi aning survival camporee alang sa mga master guides, unsa ang mga future plan ani after survival camp? Oh yes, kining programa gi-initiate ni sa atong mga pangulo sa Master Guide Club Red Stallion tungod sa tuyo nga ang atong mga batan-on mabansay usab, ilabi na sa instructor course advance dito sa ilang mga clusters o sa mga iglesia aron nga ang atong mga young people matrain pag-andam sa mga batan-on nga naa sa kagitgit nining kalibutan tungod sa sala nganha sa kahibulungan na kayag og adunay mga paglaom nga sila makadangat nganha sa kabulahanan ni Kristo. Salamat kayo, Pastor. So, Annalisa, na pa ba mo yung mga laing pangutana diha? Kapaglaom Foy, mga bana-bana ni mo dira pila man kabuka itong mga master guides nga nagapil sa maong nga survival. They need to learn, they need to know the meaning. Bana-bana pila daw. Basing mga membro. Ang mga membro mo magbana-bana ayon
Analisa na maabot siya sa mga 30 nga mga master guides gikan sa lain-laing cluster from 1 to 5. Daghang salamat kapaglaom Foy, and we are looking forward po Pastor sa inyong mga future plans para sa to nga mga master guides diri sa NCMC. Daghang salamat kapaglaom Foy sa imong live update. Og mga higala, usa ka dakong good news alang kanatong tanan isip miyembro sa Iglesia Adventista. Tungod kay ang atong tulungaan nga mao ang Mountain View College nakadawat og daghang pasidungog gikan sa Commission on Higher Education Region 10 alang sa First Northern Mindanao TES Congress. Ania ang report. Nagmalampuson pag-usabang Mountain View College human makadawat kini og daghang pasidungog gikan sa Commission on Higher Education Region 10 atol sa unang Northern Mindanao TES Congress sa Chali Resort ug Conference Center, Cagayan de Oro City. Gidawat sa Mountain View College ang tulo ka mga importante nga mga awards. Rank 3 ACE Award alang sa tukma og epesyenteng pagsumite sa report. Rank 4, Top Performing School sa pagluwas og board exam top-notchers, lakip na ang top 2 sa medtech og top 6, 9 og 10 sa nurse licensure examination. Rank 5, Top Performing School sa lain-laing licensure exams nga naglakip sa top 2 og top 6 sa nurse board. Sa ngalan ni Mountain View College President Dr. Rimuel Tornalejo, gidungog ang award ni Dr. Oliver Pido sa Southwestern Philippine Union Conference ug ni Mr. John Lee Tero. Gipasidunggan usab sa Commission on Higher Education ang MVC test grannies sa ilang espesyal nga performance atol sa Congress. Og tungod niini, nagpasalamat usab ang Mountain View College sa tanan nga kadaugan nga ilang gipasidungog ngadto sa paningkamot sa komunidad ug sa panalangin sa Dios, samtang nagpadayon sa paghatag og holistic Adventist education. Daghang salamat sa maong nga report. Anhita sa unsa daw? Ikaw ba adunay mga talagsaong talento? Iyon sa manimo kini paggamit isip usa ka pinayalan sa Dios. Aniya si kapaglaom tawing alang sa unsa daw? We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing, gotta be golden. Oh, up, up, up with our voices. You are gonna be golden, gotta be golden. Oh, unsa daw? Kahangak ba? Naunsa maning kantaha oy? Makabugto man og ugat sa tutunlan, apan nganong trending man kayo ni karon? Unsa daw? Yes mga igsoon, sige gyud balik-balik nga kanta kay ganahan kayo nga atong mga kabataan sa maong awit. Labi na kung mahit gyud ang note. Wow kayo paminawon, apan ang pangutana, kasabot baka sila sa maong nga lyrics? Haha. Unsa daw? Bitaw mga igsoon, nindot kayo patalinghogon usay nga adunay mga tao nga napanalanginan gyud sa mga daghan nga talento. Apan isip mga Kristohanon, unsa man ang atong buhaton aron kini magamit sa paghimaya sa Dios. Ikaw, unsa man imong buhaton? Tara, atong pangutanon ang atong mga kapaglaom. Mga koys, para sa inyo, unsa man yung buhaton para magamit ninyo yung talent
aron sa paghimaya sa atong Ginoo. Kuan, encourage na mo ang uban nga mga batanon para sa mga Betoya nga kailangan sila nga salig yun sa Ginoo. Makahabilo ko sa ubang tao kay di ba kay sa Bible dapat daw nga magkainusata di ba tanan. Siguro mag-appeal ko like katungdanan sa simbahan like musical or instrument user. Practice lang og tarong para before ma-practice kailangan magkuanta sa Ginoo kay kana-i-guide ta niya kung unsay mga possible nga mahitabo sa atong pag-practice. Then always nang good pray nga safe ang atong pag-practice nga magkasinabot sa pag-practice sa magka-group. Showcase na mga talent, mawagi sa inana sa pag-share og word sa Bible. Gamito na akong talent niya kay sayo-sayo man talent. So kailangan na to pareha na mga worship ba kailangan na magsayo-sayo. Every since na lang lugar gamito lang nato siya sa kuan sa eskwelahan, dili lugar nato siya pwede i-show sa Ginoo. Siya man na naghatag sa to ang kaugalingon. So saya gid nato ihatag pud ang tanan. Imong kasing-kasing ihatag gyud og pure gyud sa Ginoo. Ayaw gyud pagduwa-duwa. Pero unsa man imong talent na? Dula ra ko basketball. I play piano, ka-play ko piano, ka-perform ko sa una. Tapos kuan pod. No, dili ko gakanta. Pangit ko tingog good, promise. Hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa ngabil kong himayaon ka, hantod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayawan ka og alagaran ko, Ginoo. Unsa daw? Unsay gingon sa Biblia kabahin sa paggamit sa atong mga talent sa paghimaya sa Dios. Ang talent sa kadako kayong butang para sa Ginoo. Mo nga nagibutagaan ng specific nga parable nga giingon dias balangkas natin sa Mateo 25. Ang ingon ang Ginoo nga your talents will be given to you according to your ability. Sumala gyud sa imong kakayahan. Mao makaigsunan nga gitabo niya to sa diha nga gitagaan sa talento ang ilang gihimo ang talent ilang ginegosyo katong 5 naghimo negosyo nahimong nadubangag 5 ang duha nadubangag 2 pero nakasubo kayo kay ang usa wala niya inegosyo ing gilubong ang talent makaigsunan gihatag ni sa Ginoo sa ato ingon nga panalangin ingon balang kasulatan nga usa ni kamalig-on kayo nga panalangin yung gihatag sa Ginoo. Pero ingon ni Mrs. White makaigsunan din sa Christ Judicial Lesson nga the impossibilities lies only on your own will. Karang imo ra ginahuna-huna ang impossibility ba? Makahimo kita makaigsunan sa pag-share, pagpakigbahin sa atong talento, sumala sa panalangin sa Ginoo. Busa ako nagpanghinaot kang Ginoo panalangin atong magamit nato ang atong mga talento alang siyang buhat o mahimaya ang ngalan sa Unsa daw? Ang Ginoo nagtawag kanato sa maalamon nga pagdumala sa mga gasa nga iyang gihatag. Ang 1 Pedro 4:10 nag-ingon niining paagiha. Ingon nga ang matag usa nakadawat og espesyal nga gasa gamita kini sa pag-alagad sa usag-usa. Ingon nga maayo nga piniyalan sa daghang bahin nga grasya sa Dios. Busa mga higala, let's share our talents. Kini si Tawing Galigo ng utana. Unsa daw? Daghang salamat kapag laom Tawing. Ug mga higala, ani ato ang sugilanon sa paglaom ni kapaglaom Evelyn Daguhoy unsay dako nga epekto sa Hope Channel sa iyang kinabuhi ug unsa man ang iyang mga pagsulay nga nagian
ug mga paglaom nga ato ang makahatag sa atong paglaom mga kapaglaom. Ani ang ato ang stories of hope. Isa ka adlaw nga Sabado, amo manggumbalay kay ang atbang is the church. Nitabok akong ang middle child ug ang manghod kay mosimba. Nag-agbayay silang duha o naligsan yun sila. Ang isa died on the spot. Ang girl na 5 years old, 9 years old tong patay diretso. Ang manghod na katong babae, 5 years old at that time. Na-ICU pa siya for 4 days at AMC. Pagkabalog yun ako nga naligsan, anak, ligid ko sa kalsada, nag-hysterical. Asang Ginoo, mo ginanin akong gisurya, asang Ginoo man. Salamat sa Hope Channel. Nakadungog na pang mga wali, awit, nakatabang yun hapon kaayo ug karon kaluis Ginoo gasimban og balik. Ako si Eugene Serenia Daguhoy. July 2, 2011 nitabok akong ang middle child ug ang manghod kay mosimba. Nag-agbayay silang duha o naligsan yun sila. Ang isa died on the spot. Ang girl na 5 years old, 9 years old tong patay diretso. Ang manghod na katong babae, 5 years old at that time. Na-ICU pa siya for 4 days at AMC. Sanitarium sa una. Pagkabalog yun ako nga naligsan, anak, ligid ko sa kalsada, hysterical. Asang Ginoo, mo ginanin akong gisurya, asang Ginoo man nga musimba mig Miyerkules, musimba mig Biyernes, simba mig Tibok Sabado. Asa man Ginoo, gyalog ko sa kong mama, iyo kong mama nga nangwinta na ka sa Ginoo ulit. Wala man yun tay mahimo, bisag sakit ka sa tanan, daghang kay kog mga pangutana sa Ginoo nga nganong gitugot man. Kaya nausa ka experience na ako nga ang akong motor na dihan ako gi parking sa atubangan. Pagkagabi na mahinghuno nga pick up ko ano. Nagunsa man mo din na ilaw ta ding paon ang motor. Pag gawas na ko nikalit sila og kanang pakusugdagan. Ang motor kung di ko kapalit og utro, makautang man ko. Pwede pong dili na kong mo palit. Mao man tutoy guluwas. Akong anak padulong simbahan. Nganong wala man giluwas. Kaya akong anak wala ni simba. Dili sila mamatay. Atong kaugalingon, ato lang yung kuanon sa Ginoo. Andam. Anak pa yung panahon na pagkamatay sa akong duha ka anak. 2 years after, namatay na po dayon akong husband. Murag, active man ko sa mga gawas o sulod nga kalihukan pero labaw na yun sa atong iglesia. Pero ato yung higayon na marag nilaylo yung ko, nili ko ganahan o simba. Bisag daghan na kay pastor ga kuan sa ko, pero wala ko nagkuan ko, wala ko nila ko ganahan o atong simba. Kay mo simba ko magilaka, mo ko kay magtapad di ko sa akong mga anak. Ang Hope Channel, panalangin yun kaya siya sa kanibuki akong mama, dili na pud kasimba. 83 years old na siya, dili na siya kalakaw mo nang dirira siya sa balay. Magsigil yun siya pamina o Hope Channel. Then ako, naragod po ko, di makadungog po ko apil. Nasagwa ko nakadtog simbahan. Dagang kay pinaaral sa awit sa makahilak ka kuan kay nindot kay ang mga kanta maka-uplift dunay divine intervention ba dili lang akong kuan ni kurog kasing-kasing apil ako mga bukid. Salamat sa Hope Channel nakadungog na pang mga wali awit nakatabang yun hapon kaayo ug karon kaluis Ginoo gasimban og balik nagtan-aw kong panimbaya sa kong kabuntagon kanta mga religious songs mga wali magbantay gid ta kay si Satanas naa nagkikauban na to puyo mao nga bisan sa mga inana usahay makalimot ta kay nata diri ka puyo ining kalibutan na madala ta sa
kalibutanon nga mga lihok, pero kung mutanaw bitaw ka og Hope Channel, mura po kang makakita nga lagi day hope, makapatandog yun sa imong kasing-kasing mga bad experiences in life. Kung wala siguro mag-uplift bitaw, kanang lisod gid kayo sa matanan, muna nga mananaw yun ta. Ako rin yung iingon sa taga Hope Channel. Thank you for the love and hope. Padayon lang yun sa inyong pagkanta, sa inyong mga pagpadasing kay aron daghan inyo ang matabangan katong mga very hard na bisag naara sa balay. Hinauna-on gyud permentiya, God is good. Mo nang nanindot mo tanawon o paminawon. Thank you very much. Never give up. Jesus is coming. Never give up. Keep holding on. Sahay sa atong kinabuhi, labi na pagpuyo na to dirining kalibutan na naging mga tunok sa kinabuhi, pero dili lang kita ma-discouraged. Kung moabot na gay nga asa ta madagma, mubakod lang yun ta. Dili lang yun ta mo kuan matud pa sa kanta. Keep holding on till Jesus comes. Never give up. Daghang salamat niya nga report ug anhita sa atong balitang panahon. Ikaw ba andam na sa pagatubang sa lahi na usab nga semana? Si Kapaglam Ayesha adunay tips ug weather outlook nga dala. Ato kining tanawon din nilang sa Mizpa Nahon. Sabat mga kapaglaom, kamusta man ang inyong nga semana? Ug unsa may mga challenges nga inyong natubang tungod sa ato nga weather? Karon mga kapaglaom, aron amdam kita sa ato nga panahon for next week, August 24 to 30, 2025. Join me as I break down next week's weather forecast. On Sunday mga kapaglaom, the morning may start partly cloudy, but by afternoon expect thunderstorm with dalugdog o kilat. Temperatures will range from 24 to 32 degrees Celsius. So the day will feel humid before the rain. By Monday, mga kapaglaom, skies remain cloudy with scattered thunderstorms in some areas during the afternoon, with temperature that will range from 23 to 27 degrees Celsius, making it another warm yet rainy day, especially for commuters. On Tuesday, mga kapaglaom, the city will experience thicker cloud cover the whole day and heavier showers likely in the afternoon. Expect a temperature of 23 to 31 degrees Celsius. Although it won't be as sunny, the humidity and rain may cause discomfort. On Wednesday, August 27, will bring continued cloudiness with light to moderate showers in the afternoon. Temperature will range from 23 to 32 degrees Celsius, but the rain can still affect outdoor activities and laundry drying. By Thursday, mga kapaglaom, August 28, the weather pattern continues with mostly cloudy skies in the morning and thunderstorms in parts of the city. By afternoon, temperatures will range from 23 to 32 degrees Celsius, making one of the warmer days despite the rains. On Friday, mga kapaglaom, expect a cloudy conditions with a couple of thunderstorms during the day. The heat index will remain high as temperatures will range from 24 to 29 degrees Celsius in the afternoon, so it will feel init o humid before the storms. Finally, on Saturday, mga kapaglaom, our temperature will start from 24 to 30 degrees Celsius, with skies will stay cloudy for most of the day, and thunderstorms are expected in the late afternoon or evening, keeping the city warm but prone to wet weather by the end of the day. Overall, the whole week will bring warm mornings and afternoons with ulan o dalugdog mostly sa hapon, so it's best to stay and always bring payong and raincoat when going outside. The sun will set at the same time on Friday and Saturday at 5:51 p.m. This coming Monday, kapaglaom, is our National Heroes Day, a special time to pause, remember, and honor the heroes who gave their lives for our beloved Philippines.
National Heroes Day is observed every last Monday of August to pay tribute to both well-known and unnamed heroes who fought for our country's independence. The holiday traces back to the cry of Pugad Lawin in 1896, which marked the beginning of the Philippine Revolution against Spanish rule. It reminds us of great leaders like Jose Rizal, Andres Bonifacio, and Apolinario Mabini, as well as ordinary Filipinos who bravely stood their ground with faith in God and love for the nation. In today's time, we also honor modern heroes, teachers, health workers, soldiers, and OFWs who serve with selflessness and God-given strength. Truly, this day is a call for unity, courage, and gratitude to God for the sacrifices that built our freedom. Let's thank God for blessing us with heroes who gave their all for the Philippines. May their courage inspire us to live with faith, hope, and love for our country and fellow Filipinos. Mabuhay ang ating mga bayani, and to God be all the glory. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Being able to let go of things that are not for us is not a form of weakness, kundili kusog nga salig nga na ay mas maayong butang nga para kanato. Ang weak diha nga kapaglaom, ang kanang sigig balik-balik sa kanang mga sige na po pangatik. Busa, sakto na kapaglawam og ayaw kahadlok. In Isaiah 41:10, it says, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you, and with my righteous right hand." No matter what tomorrow brings, kapaglawam, fear not, for God is with you, strengthening and holding your future in His hands. I am Miguel Ayas, dumankas nagapahinumdom, maskin onsang panahon, pahiyom kay kita may Ginoo, nagauban ka nato rason ang matag adlaw, matahom. Till we meet again, dali lang sa Mizpa Nahon. Sa mga kapaglaom pahiyom yun, bisan maong kinaunsa man ang atong panahon. Daghan kay salamat kapag lamaya siya sa iyong mga weather update. Karon, medyo bugnaw-bugnaw. Kagahapon, grabe ka kusog ang ulan diri sa Cagayan de Oro City. In fact, nagbaha yun, no? Natanggong ganito si Kapaglaw Maker. Kapaglaw Maker, kamusta dira? Natanggong siya sa baha. Kaya nagpaayo na siyang aircon kagahapon. Siya kalakaw, kaya nagbaha man. Oh. Kapaglaw Maker, kamusta dira? And nag-text ako si Pag-asa. Kaganina lang, alas 11 mga kapaglaom, nigawas na si Bagyong Isang sa Philippine Area of Responsibility. So, dili po ta mag-expect nga wala na gyud, naagid na siya mga galamay ba nga mga pag-ulan, ginagmay sa hapon. Na mga bilin-bilin, mga mumhu-mumhu kumbaga. Kaysa atong weather forecast we kapaglaom no, kada hapon gid. Kada hapon, yes. Kayang ulan. Busa kapaglaom man niya magdala gid tag-perming payong. Payong gid. Pero kapaglaom man Lisa, fresh man gid kagikan man gid sa Japan. Kamusta man dito kapaglaom? Sa konnichiwa. Nagbunbun pero ko na to istorya, pero at least sa September maghihapon kay ang atong association nato si Japan kapaglaom, Ayesha and Renil. Grabe ang mga Bisaya. Dili gid ka maka-feel nga naa ka sa laing nasod kay ma-feel gid nimo nga at home gid ka. So manang ako pong kamustahon ng atong mga kapaglaom sa Seventh-day Adventist Filipino Association in Japan nga pinangunahan ni Elder Yajiro Sojima. Kapag Elder, daghan yung salamat sa pag nindot og kanang grabe kay ang pag-welcome nila sa mainiton gyud. Kauban ng pamilya Sojima, Goyo, sa Ate Nandi, Kuya Noel, Ate Mayet, at si Kuya Archibald. Daghan ba sila? Dili na ako ma-mention, but ang among dako nga pagpasalamat kaninyo og sa mga pabalon. Dili lang pabalon sa mga chocolates ug mga butang, no? Kundi pabalon gyud nga bisan asa gyud, no? We are layo makan sa dapit. Mafbati gyud nimo nga dili ikaw nag-inusara as an Adventist. Daghan gyud mo. We are connected. Na pa man natad diri sa Pilipinas, but we can still be one family sa other nga country. Muna nga important kay kapaglaom no nga natay bitaw mga ingana nga association labi na kanang sa gawas nga kanang Philippine dili biya lalim nga OFW ka tapos nya lahi baya og culture. So nice kay nga dili ra bitaw like kanang spiritually mas strengthen ta di ba kapaglaom nagbuhat mo og activities. Mas strong pagid ang banya madumduman yung mga Filipinos and also mga family nga natin sa Philippines. Nakapaglaom Renil sa Japan? Wala pa ganun taon pero hopefully. Ato nang iyang next year dapat uban na kita sa Japan. Kay lahi gid ang Japan. Nagtiniil ko, wag abog. Labi mo kayo mabalik na to. Nang paningkamutan nato nga ang whole Mizpa team
soon, puhon. Dito ta mag-live sa Japan. Amen. Og mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang mga nagkalain-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini inyong ubos nga igsoon, Riniel Capon. Sugilanon nga makahatag kanatong kadasig og kalig-on sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom Analiza La Victoria sa kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma magpatig ibabaw sa matag usa. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi karong tuig 2025 pauli sa atong matuod nga pulay-anan. Kini yung kapaglaom Miguel Ayasha Dumancas. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.